Inilabas na ng COMELEC ang kanilang listahan para sa priority areas of concern sa darating na election period ngayong Enero. Pero anila, mari pa itong mabago depende sa mga pangyayari. Narito ang report. Tinukoy na ng Commission on Elections sa mga lugar na ituturing na priority areas of concern para sa Hatol ng Bayan 2025. Ito ay mga lugar na dapat mariing bantayan ng COMELEC kasama ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Sa 1,642 na lungsod at mga munisipalidad sa buong bansa, 403 ang ilalagay nila sa red, orange at yellow category simula sa January 12. 188 dito ay nasa yellow category, 177 ay nasa orange category at 38 naman ang red category. Ayon sa COMELEC, initial pa lang ito at posible pang magbago depende sa mga pangyayari pagpatak ng election period sa January 12. More directed sa amin, hindi sa mga tao. Para naman, alam namin kung saan ipe-preposition ang puwersa. Alam namin kung alin yung mas i-monitor closely. Alam namin kung paano kami magre-react in the event na mayroong problema, especially in red category areas. Ang yellow category, kailangan lang ng katamtamang monitoring mula sa mga otoridad dahil dito may mga nangyaring suspected election-related incidents. Meron din itong mga away politika, armadong grupo at mga dati na itong nailagay sa COMELEC control. Sa orange category naman, kailangan din ng dobleng monitoring kumpara sa yellow category. Pero ang mga pinaka-prioridad nila ay ang nasa red category dahil ito ay ang mga may matitinding away politika, may mga pagbabanta at puwersa ng armed group. Ang pinakamarami naman sa red category ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kaya dito may dagdag puwersa na ng PNP at AFP. Practically magdadagdag po kami just to make sure na yung mga tao namin safe. That's only, yun po yung gusto natin eh. Kami na nag-checkpoint, alam namin delikado. We want to make sure na safe po yung ano natin. Kasi kung mas konti po yung tao natin, and of course, red flag po yung pupuntahan natin, baka kainin lang. Ang term natin, baka ma-ambush pa kami. Nagdagdag na po kami ng mga tropa dito. And maganda naman po yung naging epekto dahil as of the end of last year, we have already neutralized 4 terrorist groups in the BARM area. Kung ikukumpara naman ng nagdaang mga halalan, ngayon ang nasa green area o payapang lugar na nasa 1,239 na bayan at munisipalidad. Bumaba din ang suspected election-related incidents na nasa 12 lang nitong 2024. Kaya sanang mapanatili ang ganitong datos hanggang matapos ang halalan. 12 lang doon ang election-related violence. Kumpara noong 2021 at kumpara noong 2018. Pinakamababa yun, yung incidenting yon. So, ang sa atin, kahit paano, natutuwa tayo, pero sana wag nang madagdagan itong bilang na ito. Bahagi ng paghigpit sa seguridad kaugnay sa halalan ay ang pagsisimula ng 6 na buwang gun ban simula sa January 12.